Low praise. Okay, so 4:44 na eh. Baka na inano ko na po, naka-live na tayo para makita na nung mga nanonood. Okay, so good afternoon po. Welcome sa ating Bible study. And ayan, pasensya na po, medyo na-delay kami. Okay, welcome po. Hello din sa mga nanonood kay Tita Bing, Kala Avril, and sa iba pa na manonood nito. Okay. Ayan. Hello sa inyong lahat. Ayun na si Avril nag-react na. Okay. So, magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral sa Luke chapter 1. It's very possible na matapos natin yung buong chapter 1 sa linggong ito kasi ano pa lang tayo, Tuesday eh. And so, yun, we are excited na pumunta sa next na book, no? Ang sunod natin na book is John. Ayun. In the Biningging na yun. So, another, naman yun. Okay, so let me share to you ang verse natin na ating pag-aaralan. Ate Arshan, pa-assist na lang si Mami Susan. Sabihin mo lang, join lang. Okay, so basahin muna natin habang naghihintay tayo din sa iba. Verse 60 hanggang 66 kasi ito po yung natin. Okay, I think 59 pala dapat. Okay, 59 tayo magsimula hanggang 66. Sige Dad, pakibasa Dad, 59 to 66. Lucas 1:59. Nang ikawalong araw ay dumating sila upang tuliin ang sanggol. Siya ay tatawagin sana nila na Zacarias ayon sa pangalan ng kanyang ama. 60. Ngunit sumagot ang kanyang ina at nagsabi, hindi, ang itatawag sa kanya ay Juan. 61. At sinabi nila sa kanya, wala kang kamag-anak na may ganitong pangalan. 62. Sinenyasan nila ang kanyang ama kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng isang sulatan at kanyang isinulat ang kanyang pangalan ay Juan at namangha silang lahat. Biglang nabuksan ang kanyang bibig, nakalaya ang kanyang dila at siya'y nagsalita na pinupuri ang Diyos. Nagkaroon ng takot ang lahat ng nakatira sa palibot nila. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pinag-usapan sa buong lupaing maburol ng Judea. Lahat ng mga nakarinig ay inilagay ang mga ito sa kanilang puso na sinasabi, magiging ano nga kaya ang batang ito sapagkat ang kamay ng Panginoon ay sumakanya. Okay, so pagpalain po ang pagbabasa ng salita ng Panginoon at ito ang ating pag-aaralan, no? Tayo po ay manalangin muna. Let's pray. Panginoon, ikaw ay banal. Ang iyong pangalan ay banal. At maraming salamat, Panginoon, dahil nakilala ka namin, hindi sa pangalan lamang, kundi sa kung sino ka at kung ano po ang iyong itinalaga, kung ano ang iyong ginawa, ginagawa at gagawin pa. At salamat sa salitang ito na tunay ngang mas magpapakita pa sa amin ng kung sino ka, ang mga hiwaga na dati namin ay hindi naintindihan. Ngayon ay iyong pong ituturo sa amin sa pamagitan ng banal na Espiritu na iyong pinagkaloob sa bawat isa na mananampalataya, na iyong iniligtas sa pamagitan ng iyong anak na si Jesucristo na siyang namatay para sa kabayaran ng kasalanan. Salamat sa iyong habag at iyong awa. Tunay ang kaligtasan ay tunay dahil ito rin ay tunay na makikita sa buhay ng bawat isa na iyong iniligtas. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, ikaw lamang. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, kung babalikan po natin yung verse 59, magkaroon tayo ng quick review, no? Yung 59 po is, yun nga, nabanggit po dito yung ikawalong araw.
Now, kung matatandaan po natin, isa po sa kautusan ng Panginoon ay bawat sanggol na lalaki ay tutuliin pagkatapos po ng ika-8 araw. So yun po ang ginawa nila. At ayon po sa tradisyon ng mga Hudyo, ano yan? Officially, pinoproclaim nila yung pangalan nung anak sa araw din na ito. Kung kaya, sabi dito sa verse 59, siya'y tatawagin sana nila na Zacarias ayon sa pangalan ng kanyang ama. And kahapon, again, na-emphasize natin, ito po ay para sa pagbibigay pugay or galang sa ama. Okay? And I think meron din tayong mindset na ganun, di ba? No? In honor of. Minsan nga, pinapangalanan pa ayon sa lolo, 'di ba? Or sa lola, 'di ba may mga ganun tayong mga ano. So, very typical na natural, typical ang nangyari po dito sa verse 59. But kung atin pong pagpapatuloy sa verse 60, ngunit sumagot ang kanyang ina. So, sino po yung ina? Si Elizabeth. At nagsabi, hindi, ang itatawag sa kanya ay Juan. Now, kung atin pong titingnan sa original na pagkasulat, itong pagkakasabi dito na hindi is hindi siya yung malumanay na, hindi. Tama ba, Ate Jamie? No, emphatic sa English, no? Pag sinabing emphatic, yung puno ng, kumbaga, meron talagang diin at strong-willed na pagkasabi. Hindi, no? No. Di ba? So hindi, kumbaga strong statement talaga yung reply dito, no, nung sinabi niya na hindi. So at ito po ay nagpapakita sa atin ng matinding paghawak ni Elizabeth din sa salita ng Diyos. Ngayon, tatanungin ko po sa inyo. Ito lang to test lang, no, sa pagbabasa po ninyo. Paano nalaman ni Elizabeth na Juan ang pangalan nung anak? Paano nalaman ni Elizabeth na Juan ang ipapangalan kay Juan? Sige, Dad, may sagot kayo, Dad. Ano lang to, parang to stir up the minds, na? Di ba sa kanina ba nagpakita si Gabriel? Kanino nga ba? Kay Zacarias. Kay Zacarias lang? Oo. May tanungan sila. Kay Zacarias lang po ba nagpakita ang anghel? Pakita din niya. Teka, sige. Hindi tama kasi kay Zacarias lang. Sige po. Sige, mag-discuss po tayo. Mag-open kayo ng mic para ma-open yung mga nyo. Mga sinasabi nyo. Dati Arshan, dami sinasabi, oh. Narinig ko talaga, dami, oh. Tingin nyo? Ano ba to? Kasi makapasok si Mama, Kuya. Ayaw daw po lumabas ng link. Ayaw ba? Ano kaya? Alam niya ba i-copy-paste dun sa Sa Luke 1:13 niya. Naka-mute ka natin. Hello? Alam niya ba mag-copy-paste? Ganun lang kamo. Tapos mag-start call lang. Kasi hindi lumalabas yun. Ayaw daw po lumabas, Kuya, ng kinakopy niya. Ayaw daw po lumabas. Baka nagloloko yung Sige lang, mag-send na lang ako ulit ng link sa kanya. Sige, habang pong inaayos ni Tita Susan yung yung iba po, sige. Bali, saan po nalaman ni Elizabeth na Juan po ang pangalan ni Juan? Yung
Sumulat si Zacarias. Humingi siya ng papel. Sinulat niya yung pangalang Juan. Ah, okay, yes, yung binabanggit ni Lola dito sa verse, ano ba yun? Verse 63. Yun po ba, Lola? Okay po. Tama. Parang dito sinabi ni Juan, no? Ni Zacarias, na Juan ang pangalan. Andiyan si Tita Susan. Sinulat niya, Sinulat. Okay. Tama po, Lola. Kaya lang, kasi itong si Elizabeth, nauna siyang nagsalita. Nauna siya bago si Zacarias. So, yun yung tanong ko sa lahat. Paanong nalaman ni Elizabeth na Juan ang pangalan? Kasi huli na po si Zacarias eh. Huli nang nagsulat si Zacarias. Nauna po si Elizabeth. Elizabeth, siya nauna. So, yan lang. Parang ano lang to, no? Tanong sa bawat isa. Ang kaya? Kasi naalala nyo po, di ba, kinausap ng anghel. Sino po yung kinausap ng anghel? Si Zacarias po ba o si Elizabeth? Si Zacarias, dininig nga yung panalangin niya na magkaanak. Di ba hindi nanalangin siya sa Panginoon nung sa Lucas 1:43 na humiling siya sa Panginoon na bigyan sila ng anak. Kaya sininig naman ng Diyos yung kanyang panalangin. Ayun nga, nagbuntis nga si Elizabeth. Apo. Yun yung nauna natin basa. Apo. And then, nagpakita po ba ang anghel kay Elizabeth? Kinausap ba? Nagpakita na or kay Elizabeth? Nagsalita sa kanya. Kay Zacarias po, no? Okay. Sige, ayan na. Binigyan na kayo ng panimula ni Lola Lita, no? Anong sunod na nangyari doon? Anyone? Di ba pagkatapos noon, ang sunod na tagpo is ang anghel nagpakita naman kay Maria. Di ba kay Maria na? Okay? Pagkatapos magpakita kay Maria, pumunta si Maria kay Elizabeth. Di ba po? Pagkatapos noon, nagkausap si Elizabeth at si Maria. So, di ba, inano natin yung pagpuri yung nangyari, yung sinabi ni Elizabeth kay Maria. At doon natin nakita na alam na ni Elizabeth na yun nga, buntis din si Maria. Di po ba? Tapos, pagkatapos noon, yun na, pinanganak na si Maria naman ay nagpuri sa Panginoon. Yun yung last week. And then ngayon naman, ito na, pinanganak na si Juan. Nasaan doon yung pagkakataon na sinabi or nalaman ni Elizabeth yung pangalan ni Juan. Kasi ang kinausap lang is si Zacarias, di ba? Tsaka si Mary. Wala namang time na kinausap ng anghel si Elizabeth. Di ba po? So, saan kaya maaari? Nasaan kaya yun? Magtatagal tayo dito. Okay, nasa verse. Nandyan lang din po sa Luke 1. Verse. Okay, nasa verse 23. Punta natin verse 23. Dito po nangyari. Okay, sabi po sa verse 23, nang matapos ng mga araw ng kanyang paglilingkod, si Zacarias po to, siya'y umuwi sa kanyang bahay. So umuwi na si Zacarias. Tapos, pagkalipas ng mga araw na ito ay naglihi ang kanyang asawang si Elizabeth. Siya ay nagtago ng 5 buwan na nagsasabi, ganito ang ginawa ng Panginoon sa akin ng mga araw na ako'y kanyang bigyang pansin upang alisin ang aking kahiyan sa gitna ng mga tao. So, ibig sabihin po dito, pagka-uwi ni Zacarias, doon na sila nag-usap. Okay? Doon na sila nag-usap. Sinabi ni Zacarias na mabubuntis ka. At yun, naglihin na nga siya, di pa po. Tapos, ang pangalan na kanilang ibibigay ay Juan. So, hindi po sinabi dito, pero sa sitwasyon na nangyari,
dun nalaman na, kaya nga di ba, nagpuri si Elizabeth for 5 months, di ba? Hindi siya, dinevote niya lang yung self niya sa pagpapasalamat, pananalangin sa Panginoon. Di ba? Mag-agree po ba kayo? Okay? So, hindi po yun, hindi po yun something na parang, kumbaga parang biglaan na lang nalaman ni Maria, ni Elizabeth. But, yun, it's possible na dito po yun nagkausap at dito sinabi. Okay? Sige, Tita Susan. Tita, hindi ka marinig. Yung mic mo natatakpan siguro. I-ano mo yung cellphone yan. Doon sa templo, di ba siya, sabi ng anghel hindi siya na magsalita. Paano sila nakapag-usap ni Maria? Ni Elizabeth? Yes, magandang tanong yun. No? Paano sila nagkausap ni Elizabeth? Di ba hindi nga siya makapagsalita? Yan, maganda na nagtanong. So, ang sagot po dyan is matatagpuan natin dito sa verse 22. Verse 22. Sabi dito sa verse 22, nang lumabas siya, hindi siya makapagsalita sa kanila. Inakala nila na siya'y nakakita ng isang pangitain sa templo. Siya'y nakipag-usap sa kanila sa pamagitan ng mga hudyat at siya'y nanatiling pipe. So, nakakapag-communicate pa naman si Zacarias sa pamagitan po ng pagsusulat or mime. At gaya din dito, may pinakita din dito sa mababasa natin sa verse 63. 63 ba 'yon? 63. Humingi siya sa isang sulatan at kanyang sinulat. So, makikita nyo dito ang pamamaraan ng pakikipag-usap ni Zacarias is sa pagsusulat at sa pag-mime. Okay? So, yan. Ganun po sila nag-usap, tita. Okay ba? Alright? Okay. Sige po. So, ibig sabihin, ito pong sa verse 60, ayun nga, makikita natin dito yung pagsunod talaga ni Elizabeth. Kasi, di ba, kumbaga, ni-relay ni Zacarias kung ano man po yung sinabi sa kanya ng anghel, sinabi niya sa kanyang asawa. At doon natin makita na pinanghawakan talaga yun ng asawa ni Elizabeth. Kaya nung papangalanan nga na, grabe agad sabi niya, parang, hindi. Parang ganun ba, no? Yung alam mo yun, yung reaction natin kapag may biglang nagsabi ng bagay na alam mong hindi ganun, di ba? Automatic ka hindi Parang ganun po si Elizabeth. Parang ganun yung naging reaction niya. Sa Bisaya pa, dili uy! Dili uy! Di ba, mga Bisaya dyan? Dili uy! Oo. Taka-taka, ramangkaw. Okay. So, yan. So, dito natin makikita sa verse 60, no? Yun nga po. And then, at sa pangalawa pong last sentence, ang itatawag sa kanya ay Juan. So, kung matatandaan niyo po, ito po ang pangalan na ibinigay ng Panginoon. Sino nagbigay ng Panginoon? Si Elizabeth ba? Si Zacarias ba? Hindi. But ito po ang pangalang ibinigay ng Panginoon. Saan po natin yan makikita? Sa verse 13. 13. Yes, tama. Thank you, ma'am, no? At tatawagin mo siya sa pangalang Juan. So, again, nandito na naman tayo sa pagsasakatuparan na kung ano man ang sinabi ng Diyos. So again, ito po talaga yung central theme ng binabasa natin ngayon, na ang salita ng Panginoon ay tunay, ang salita ng Panginoon ay nangyayari, ang salita ng Panginoon ay nangyari, ang salita ng Panginoon ay mangyayari. So again, we are emphasizing now the Word of God, ang salita ng Diyos. Diba how wonderful it is na ang salita ng Panginoon ay totoo. So, hindi. Again, gusto ko pong i-encourage ang bawat isa. Patuloy na ganito nyo, alam niyo yun, yung salita ba, marvel in the Word of God. Yung parang, alam mo yun, yung, hindi ko ma-explain sa Tagalog eh.
yung alam niyo yung ano niyo talagang salita ng Panginoon na sana ganito na po ang pagtingin niyo sa salita ng Panginoon. Ito ay napakaganda, no? Ito ay tunay. Sino ba dito yung mahilig mag-stalk, no, sa social media? 'Di ba kayo kapag may nagugustuhan kayo or kapag may something kayo na interested, no, sinesearch nyo talaga sa Facebook, tapos mayat-maya tinitingnan yung mga pictures. So maganda ba, you marvel at the beauty of that person or that something or place. Dapat hindi na ganun. Sa salita kayo ng Panginoon, naggaganon. No? Yung inaano niyo yung kagandahan, the beauty of the Word of God. Diba? Okay, so balik tayo, no? Verse 60. Sana nag-aaral po kayo, no? Sana nag-aaral po tayo. So, okay, patuloy tayo sa verse 61 or baka may dagdag po yung iba. Ate Jamie, may madadagdag ka? Okay lang. Okay, sige. Bale, kumbaga, kasi, pangalan nito, dito talaga binigay ng Panginoon yung pangalan ni John, kumbaga. Pero in other, kumbaga sa mga Old Testament, hindi talaga nagbibigay ng pangalan ng Panginoon na direkta. So, mapapaisip tayo, bakit kaya John? Anong significance kaya ng pangalan na yun? So, dito ko na-miss kasi even the smallest, kumbaga, maliit na ano talaga siya, kumbaga, ina-identify talaga ng Panginoon kung ano yung purpose niya. Kasi yung pangalan na John, kumbaga sa, pinaka-ano talaga, Jehohanan. Pinaikli, or contraction niya ay John. Ang ibig sabihin ay, yung Jeho means God, Hanan means gracious. Ang ibig sabihin ng John is God is gracious. Kumbaga dito pa lang pinapakita na ng Panginoon na through this child, may dadating na Messiah and that He will identify Himself as gracious. Amen. Actually, ayun po parang may verse na mababasa natin or sa commentary ko yung nabasa. Pero yes, ang ibig sabihin po ng pangalan ni John is God is gracious. Bakit po kaya, no? Okay, pasensya na po, may tumawag. Okay, balik tayo. So anyway, bakit po kaya yun, God is gracious? Hindi po yun random name. Yun, maganda yun na na-share yun. Hindi po random name yung John, no? But pinapakita doon kung ano yung purpose ng Panginoon doon sa taong iyon na gagamitin niya. Na ipinakita sa atin na gracious si God. Why? Kasi si John the Baptist nga, di ba? Mamaya mababasa natin or later sa verse 70 something, 'di ba, yung ano ba? Hindi, basahin ko pa verse 70. Teka po 78. Tingnan niyo sa 78. Sabi po dito, sa pamagitan ng magiliw na habag ng ating Diyos, kapag ang pagbubukang liwayway buhat sa itaas ay sumilay sa atin. So 'di ba, napag-usapan natin to previously na kumbaga kasi 'di ba ano sila silent years sila, wala talagang nangyayari, and then sila ay napailalim sa oppression, sa colonization ng Roman Empire, 'di ba? So grabe yung mga nangyayari sa kanila. Pero 'di ba yung pag-asa ba, no? Sisilay, no? Yung pagbubukang liwayway, 'di ba? And ito na yung time na iyon na sa pagpapakita ng anghel, sa pagpapanganak ni Juan, na ang ibig kahulugan ng pangalan is God is gracious, dito na may ipapakita or may isa sa katuparan yung habag na ipinangako ng Panginoon. Hindi lang sa mga Israelita, but pati na rin sa mga Hentil. So sa pagpapatuloy natin ng pag-aaral, makikita natin yung uncovering, no, ng redemptive plan ng Panginoon, no? Na nagmula, ginamit ang Israel at ang kaligtasan ay para sa buong mundo. Pag sinabi ko pong buong mundo, hindi po lahat, but lahat ng mga tao na galing sa iba't ibang bansa. Parang ganun po ang sinasabi doon. And actually, may ibig kahulugan din, di ba? Ang pangalan ni Zacarias, ang pangalan din ni Elizabeth. So sige, Ate Jamie, pakishare. Maganda rin naman na yun. Tatandaan mo ba?
ano po, yung Zechariah, ang ibig sabihin, God remembers His promise. Yung Elizabeth... Wait lang. 'Di ba? Kay Zacarias po, anong ibig kahulugan? God remembers His promise. 'Di ba po? Ano pong nangyari kay Zacarias? 'Di ba? Nung siya po ay naglilingkod sa templo, 'di ba? Doon ay nagpakita ang isang anghel. At anong sinabi ng anghel? No? Tinugunan ng Panginoon ang iyong panalangin. So actually, yung panalangin na yun is para po sa kaligtasan ng Israel. So, from that, makikita natin, no, God remembers His promise. Kasi yung pagtugon na yun, hindi yun dahil hinihingi nila, but yun po talaga ang pangako ng Panginoon. Diba? Sabi ko nga po sa inyo nung nakaraan, nung pinag-aaralan natin yun, ang pananalangin is paghahayag ng kung ano man ang kalooban ng Panginoon. So, nung pinagpipray po nila na, Lord, iligtas mo ang Israel, they are praying that, pinagpipray nila yun, kasi yun ang sinabi ng Panginoon sa kanyang salita na ililigtas ko kayo. Naintindihan niyo po? And God, ano yan ang meaning? God remembers His promise. You see? You see the beauty of the Word of God. Hindi aksidente na pinangalanan siyang Zacarias. Di ba? It is even in the minute details, yung pinakamaliit na detalye, yan ay nakaayos ayon sa soberanya, no? Nakalooban ng Panginoon. So you see how marvelous it is that our God is God and He is sovereign. And tayo ay binigyan ng kanyang salita. How can we miss that? Di ba? Paano natin yun? Paano ano mo lang yung salita ng Panginoon? Mas unahin mo yung Facebook, mas unahin mo yung cellphone, mas unahin mo yung ibang taong kausap mo, mas unahin mo yung entertainment, mas unahin mo yung, di ba? Bakit mo pinagpapalit ang isang bagay na eternal sa isang bagay na hindi naman maglalast at puro kasinungalingan, puro karumihan, puro, di ba, hindi makakatulong sa ating spiritual na buhay. Kasi kaya, it really breaks my heart kapag po nakikita ko, may nakikita akong kapatid na hindi nag-aaral ng salita. It really breaks my heart na nakikita ko na may isa sa atin mahina sa salita ng Panginoon. It really breaks my heart. Kaya po kagabi, sabi ko sa, di ba, nag-message po ko sa inyo, it is my soul desire. Ito, binigay lang po ito ng desire ng Panginoon sa akin. It is my soul desire na bawat isa sa atin will grow. Di ba? In love, in faith, in obedience, in knowledge. Di ba? Yun lang po talaga ang desire ko din. Why? Kasi yun din naman ang kalooban ng Panginoon. My desire is the Lord's desire. Yun lang. Naintindihan niyo po yun. Kaya, ang tangi kong laging magiging reminder sa inyo, you study the Word. Kasi, doon nyo makikilala ang kagandahan ng Panginoon. Kapugian ng Panginoon. Di ba? Katapatan, kadakilaan, lahat-lahat. It is so wonderful. So wonderful. Sige, yung kay naman, Elizabeth, Ate Jamie. Yung kay Elizabeth, God is the absolute faithful one. Kumbaga, faithful si Lord. Kumbaga, dito pinapakita na ang Panginoon, He will keep His promise. Related, no? Related, no? Oh, 'di ba kaya sila mag-asawa eh. Kaya sila yung naging mag-asawa eh. Hindi, ano lang yan. Pero anyway, doon pinapakita sa buhay din ni Elizabeth, no, na faithful talaga ang Panginoon. Faithful talaga siya. Actually, i-declare yan ni Zacarias pagkatapos nitong part na ito sa hanggang 66, 67 to 79. Yan, declaration niya ng faithfulness ni Lord. You see? Grabe, no? Grabe ang Panginoon. No? So kung naghahanap kayo ng tapat na tao, wala kayong mahanap niyan. There's only one na faithful, and that is God. Sa Kanya kayo makinig. Sa Kanya kayo lumapit. Diba? Be in love with the Lord. Diba? At doon talaga may in love ang mga anak niya. No? Okay. So, salamat, no, Ate Jamie. So, kung tatanungin niyo po, Ate Jamie, saan mo nakita? Saan mo na pag-aralan yan? So, yun. Meron po mga resources na available.
Mga anak, again, mga anak na mga nanay natin at tatay natin, turuan nyo po sila para magamit din nila iyon. Okay? Sige, patuloy tayo sa 61. Sabi dito sa verse 61, at sinabi nila sa kanya, wala kang kamag-anak na may ganitong pangalan. Di ba? Wala kang kamag-anak na ganito ang pangalan. So ano po ang ating makikita dito sa verse 61? One thing, ako po, sige dad. Hindi kasi, yun nga parang tradition sa kanila noon na ipangalan sa para pag respeto, di ba? Sabi nung kamag-anak niya, bakit yan ipapangalan mo? Na walang yun nga, yung wala sa kamag-anak niya na walang pangalan. Kumbaga makikita natin dito na ang pattern nila, ito, makinig po kayo mabuti, gagawa po ako ng wordplay ba to or basta, parang double meaning po ang sasabihin ko. So listen carefully. So makikita niyo po dito, ang ginagawa nitong, sino nga tong nila? Sino yung nila? Mga kamag-anak at kapitbahay. Kapitbahay. Yes. So makikita niyo dito ano yung pattern na sinusunod nila. Yung pattern na sinusunod nila is yung tradition. Tama? Yung tradition. What is common to the world? Okay? What is common to the society? Yun po ang sinusunod nila. Listen carefully. Double meaning po to. Okay? Kung ano, ang sinusunod nila kung ano ang pattern, kung ano ang normal. Okay? Sa mundo. Parang ganon. Okay? And then, isa din sa mapapansin nyo po dito, sinabi nila ito kasi makikita natin, based dito sa verse na to, wala palang ibang sinabihan si Zacarias, si Elizabeth, at si Maria. Wala silang ibang sinabihan. Why? Hindi nila alam di ba? Hindi nila alam na Juan pala magiging pangalan. Kaya sabi nila, makikita nyo po dito, yung ignorance. Makikita nyo dito yung ignorance. Ano yung ignorance sa Tagalog? Kamangmangan? Kamangmangan ba yan? Makikita nyo dito, sila ay mangmang. Okay? Wala silang alam sa salita ng Panginoon. Bakit ko pong sinabi na sa salita ng Panginoon? Kasi yung ginagawa po ni Zacarias at ni Elizabeth is base po sa sinabi ng Panginoon. Base po sa salita ng Panginoon. Pero here's another group of people na may sinasabi, na may suggestion. Pero iyon ay base sa kung ano ang normal na pattern sa society, sa lipunan. Di ba? Pero kung ikaw ngayon na nagbabasa, makikita mo dito anong klaseng tao sila. They are ignorant. Ibig sabihin, sila ay mangmang. Bakit? Hindi nila alam kung ano ang sinabi ng Panginoon. Naintindihan niyo po yun? Naintindihan niyo po yun? And ganun rin po ang nangyayari sa bawat isa sa atin na hindi nag-aaral ng salita ng Diyos. Ano nangyayari sa atin? Tayo'y nagmumukhang mangmang. Hindi natin alam ang gagawin, ang sasabihin, kasi hindi natin inaalam kung ano ang salita ng Diyos. Naintindihan nyo? Kaya, tulad nila, nakakapagsalita sila ng mga bagay na hindi naman naaayon sa kung ano ang itinakda ng Panginoon. Naririnig nyo po yon? Sila ay nakakapagsalita ng mga bagay na hindi naman naaayon sa kung anong itinakda ng Panginoon. Bakit? Kasi hindi nila alam. Okay? Naintindihan niyo po? Well, again, hindi sinabi ni Zacarias, hindi sinabi, walang pinagsabihan yung tatlo. Now, kung matatandaan niyo po, tanging si Maria lamang ang nakakaalam. Alam niyo po ba si Maria lang nakakaalam? Okay, ano yung verse na patunay na si Maria lang nakakaalam? And yun ang dahilan bakit siya pumunta actually kala Elizabeth. Kasi, anong verse? Verse 36. Sabi ng anghel na si Gabriel, si Elizabeth na iyong kamag-anak ay naglihi rin ng isang anak na lalaki. Bagamat siya matanda na, ito ang ika-6 na buwan niya na dati tinatawag na
paog. And in verse 38, verse 39, anong naging action ni Maria? Mga araw na yun ay tumindig sa Maria at nagmadaling pumunta sa isang bayan sa Judea sa lupaing maburol. Pumunta siya kala Elizabeth. So, there are only 3 people na nakakaalam. Zacharias, Elizabeth, and Maria. Okay? You see? So, yun nga, ang sabi nila, wala kang kamag-anak na may ganitong pangalan. So you see, ganito talaga ang masasabi kapag hindi nila alam. Hindi nila alam. Yes, alam ko po, hindi sinabi ng anghel sa kanila. Hindi rin sinabi nila Zacharias sa kanila. Pero, let me use this situation. Parang principle lang po ba? Ganito talaga ang masasabi kapag hindi mo alam. Naintindihan niyo yan? Okay? So, you see the importance of reading the Word of God. Now, in verse 62, sinenyasan nila ang kanyang ama kung anong ibig niyang itawag sa sanggol. So, ito naman, di ba, pipe po sino to? Naging pipe po si Zacharias. Now, itong verse naman na verse 62, magpapakita sa atin na posibleng bingi din po si Zacharias. Hindi din siya nakakarinig. You see? Bakit? Kasi kung nakakarinig si Zacharias, bakit magsesenyal? Bakit mag-ano pa sila ng senyales? Di ba? But sinenyasan nila na nagpapakita sa atin na it's possible, again, it's possible na bingi or nawalan din ng pandinig si Zacharias. Okay? Pero, it's possible din, di ba tayo, minsan kapag kahit nakakarinig, pero kung alam natin medyo may sakit yung tao, nagsisenyas-senyas pa rin tayo. So, it's possible still na nakakarinig si Zacharias. So, we have 2 possibilities. Okay? Ano bang may dadagdag ko dito? Okay. Okay, and one of the observation also na makita natin dito, hindi natuwa siguro yung kamag-anak sa pangalan. But again, possibilities lang to, okay? Possibilities lang. Observation lang to. Kasi, di ba, hindi sila nakinig agad kay Elizabeth, but tinanong talaga nila yung tatay. Hindi. Tanungin natin yung tatay kasi maybe it's possible na they're hoping na si Zacharias ay ang gusto, ipangalan ay Zacharias din. Kaya pumunta sila sa tatay. Oy, anong mo, gusto mo? Okay? Verse 63. Humingi siya ng isang sulatan at kanyang isinulat. Okay. Again, ito yung way ng pagko-communicate ni Zacharias kasi nga siya po ay pipe. Ang kanyang pangalan ay Juan at namangha silang lahat. Okay? So ano makikita natin dito sa verse 63? Makikita natin dito ang pagsunod ni Zacharias sa sinabi ng anghel sa kanya sa verse 13. Di ba? Sumunod siya. Tawagin, di ba, sa verse 13? Bakit hindi nagre-register sa history? Okay, sa verse 13, basahin ko lang. Kasi ano to pagsunod Listen carefully kasi pagsunod to di ba? Verse 13. Sabi diyan, tatawagin mo siya sa pangalang Juan. Yun po ang sinabi ng anghel kay Zacharias. At sinunod po yun ni Zacharias. Kaya in verse 63, ang kanyang pangalan ay Juan. So yun po ang sinulat ni Zacharias. At namangha silang lahat. No? Namangha silang lahat. So, ito pong salita na namangha dito ay galing po sa Greek word na tamuz. Joke lang. Andiyan pa ba kayo? Nakikinig pa ba kayo? Okay. Ang namangha po ay mula po sa Greek word na thaumazo. Thaumazo. Okay? Na nangangahulugang pagkamangha na may pagtataka. Namangha sila pero nagtataka sila. Okay? Namangha at nagtataka. Kasi, yun nga, kasi nga pareho ng sinabi si Elizabeth at si Zacharias. And kanina 'di ba may sinabi akong it's possible na bingi din si Zacharias. Pero kung dito sa verse 63 makikita natin na bingi pala talaga siya. Kasi namangha sila 'di ba? Kasi kung hindi
kung hindi bingi si Zacarias, hindi sila mamamangha. Narinig mo kasi sinabi ni Elizabeth. Naintindihan niyo po? Pero, namangha sila. So, it's possible from observation, bingi nga talaga, hindi nakakarinig talaga si Zacarias. Kaya namangha sila. At ano pa po ba ang isang magiging dahilan ng pagkamangha? Kayo, namamangha kayo kapag namamangha kayo sa isang bagay kapag nangyari ang isang bagay na Ayan. na Imposible. Imposible? Yes. Pag imposible nangyari. Nangyari, Parang yes. ganun. Wow. Wow. Yes. Okay, gagamitin ko yung sagot ni Daddy. Pero bakit si Zacarias at si Elizabeth hindi na sila namangha? Kasi nangyari yon na imposible mangyari pero nangyari. Pero bakit hindi sila namangha? Ang grupo ni Zacarias at ni Elizabeth hindi namangha. Pero itong mga kamag-anak at kapitbahay namangha. Bakit? Ano yung kaibahan nilang dalawa? Di ba, nanggaling sila pareho sa lahi ng ng pare? Pare, opo. Kaya, tsaka pareho silang parang relihiyoso. Naniniwala sila sa sinabi ng Panginoon. Okay, malapit na yung sagot mo, Dad. So, tama yun. Si Tita Susan, para may dadagdag. Kita ko yun, Tita Susan. Nakita ko yun. Hindi mo kasi hindi na naman si Zacarias at si Elizabeth kasi yun ng Panginoon sa kanila. Yun yung ipapagod sa kanila. Kumbaga, alam na nila kasi Tita, nakatapat ba sa iyo yung electric fan? Binablock hangin yung boses mo, hindi namin marinig. Pakigilid yung electric fan. Sabi mo, mamaya ka na dyan, okay? Sige, Tita, ulitin mo yung sinabi mo. Hindi ka namin narinig. Hindi na naman sila Elizabeth sa Zacarias kasi bago pa mangyari yun, sinabi na sa kanila ng anghel sa kanila. Siyempre naniwala sila kaya hindi na sila naman kasi walang imposible sa Panginoon, yung salita ng Panginoon na totoo yun. Namangha naman yung kapitbahay at saka yung kamag-anak kasi wala naman kasi silang alam. Kasi ang alam lang nila, sinusunod lang nila kung ano yung tradisyon na nangyayari sa mga ninono na once na ipinanganak, isusunod sa mga magulang ng pangalan. Kaya doon sila nagtaka kasi wala nga silang alam about sa promise ng Panginoon na ibinigay kay Zacarias at sa Elizabeth. Yon. Okay. Salamat po, Tita Susan, no? So, yes. Yan, nakakamanghangang tunay ang mangyari ang mga imposible na bagay. Pero dito naman, nakita natin na namangha sila kasi hindi po nila alam. Diba? Hindi nila alam kung ano yung promise na or yung ginagawa ng Panginoon. So, ano po again ang gusto kong ipunto dito? Diba? Ganon din po ang mangyayari sa atin. Mapupuno tayo ng kamanghaan. Tayo'y mamamangha kasi tayo'y mangmang. Diba? Kasi hindi natin alam. Pero I remember a verse from one of the gospel books. Sabi ng Panginoong Jesus sa mga alagad niya, huwag kayong mamangha or huwag kayong magtaka na mangyayari itong mga bagay nito kasi sinabi ko na ito sa inyo. You see? Anong pinapakita nun? Diba? Mga Christians, hindi na po sila magugulat or magtataka na ayan na yung gera, malapit na yung World War III. By the way, kung hindi nyo po alam, may nangyayari na po sa western part ng mundo. Nagkakagulo na po yung US, UK, Iraq, Syria, Yemen, Israel, Palestino, China, Taiwan, Russia. Ano ba yung kalaban Russia? Yung nauna na nangyari.
nagkakaroon na po ng tension, no? Doon sa kabilang parte ng mundo. And isa po sa mga estudyante ko, magaling na ekonomista sa Japan, meron silang projection. Again, no, parang ganito kasi ang ng trabaho ng ekonomista. They will try to foresee or parang nila yung mangyayari in the future based on sa mga nangyayari sa economy, sa mga bansa. World War III is really possible. Sabi nga ng estudyante ko, kapag nagkaroon pa ng isa or dalawang pag-atake, yung Amerika or yung Iran or Iraq or Syria, it's possible na mag-start na talaga yung World War III. So, bakit ko po ba ito sinasabi? Well, sabi sa salita ng Panginoon, sa pagbabalik niya, magkakaroon talaga ng mga usap-usapan, maraming usap-usapan na gera, yung mga ganun ba, no? Mga gulo. So, parang sinabihan ng Panginoon kasi ang alagad niya, huwag kayong magulat kung may mga ganitong mangyayari. Huwag kayong magulat. Diba? So, ano pong pinapakita dito? Ganun din po tayo. Kaya nga, patuloy tayong mag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya, para hindi po tayo magulat, hindi tayo at one point na manghaka, wow, nangyayari yun, bakit? But alam na natin na mangyayari. Kasi, inihayag na po, nilayout na, sinulat na lahat na mangyayari. Nasaan yun makita? Sa salita ng Panginoon. Di ba? So, ayun po. Again, it's my encouragement sa bawat isa to study the Word. God. Mag-aral po tayo ng salita ng Panginoon. Okay, so it's 6:30 na po, no? 5:30 na. Sayang, hindi natin natapos yung hanggang 66. Pero, okay. Pwede ba mag-extend kaunti? Tapusin na natin yung 66. Okay lang ba? Okay lang. Mga 5 minutes lang. Tapusin natin. 64 na tayo. Okay? 64. Lapit na. Biglang nabuksan ang kanyang bibig. Wow. No, nakalaya ang kanyang dila at siya'y nagsalita na pinupuri ang Diyos. So, nakita niyo po dito, no? Nakapagsalita na po si Zacarias. And actually, ito po ay sinabi na din sa salita ng Panginoon. You see? Pakinggan niyo po. Ito pong nangyari sa verse 64, sinabi na din po ito ng Panginoon. Okay? Saan yun? Verse 20. 20. Yes, thank you, Dad. Verse 20. Subalit ngayon, sapagkat hindi ka naniniwala sa aking mga salita na magaganap sa kanilang kapanahunan, ikaw ay magiging pipi at di makapagsalita hanggang sa araw na mangyari ang mga bagay na ito. So you see, ito ay inihayag na. Diba? Sinabi na mangyayari. Ibig sabihin, kung ating i-change yung words, ikaw ay makakapagsalita sa araw na ito ay mangyari na. You see? Diba? So, ganyan kahalaga ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Again, ang focus natin dito is yung sa salita. No? And, yan, again, pagpapakita ito na tunay ang sinabi ng Diyos. Tunay ang kanya mga itinalaga. So, ikaw hindi ka pa rin mag-aaral ng salita. You will not expose yourself to the Word of God. Puro ka pa rin dyan sa mga bagay na kaya ka mahina, kaya tayo mahina. Walang gana mag-aral, walang gana mag-pray, walang gana sa mga ginagawa para sa Panginoon. Bakit? Kasi ang pinapakain mo sa iyong sarili, yung mga basura. Yung mga walang kwenta. Yung puro kamunduhan. Kaya nga kanina nag-post sila, Dad, na salamat pala no sa pag-post noon. Nakita ko talaga yung masarap na pagkain doon. No? Yung salita. Ang daming pagkain nakalagay doon may Bible doon sa gilid. Yun ang pinakamasarap. Yun lang ang masarap. 'Di ba? Yung eyes, 'di ba? Sana maging ganoon na yung mga mata natin na sa bawat nangyayari ang nakikita natin, ang nagiging apple of the eye natin is yung salita niya, yung kalooban niya. Siya yung magiging apple of the eye. Hindi si ganito ganyan. Hindi ang ganito ganyan. 'Di ba? So, and then, pagkatapos, siya ay nagsalita na pinupuri ang Diyos. May masasabi po ba kayo sa verse 64? Pinuri niya ang Panginoon, no?
well, yun talaga ang mangyayari. Di ba? Pupurihin niya talaga ang Panginoon. Kasi sila mismo, they experience the truthfulness ng promise ni God. Di ba? Pero tayo, hindi pa tayo makakapagpuri. Kung pupuri din tayo kasi ngayon nakikita natin, naaaral natin, inahayag sa atin ng Panginoon na tunay nga na nangyari ang kanyang salita. And alam niyo po ba itong pagpupuri ni Zacarias? Mga kapatid, dyan pa kayo? Alam niyo po ba itong pagpupuri ni Zacarias? Mababasa natin ito sa verse 67 to 79. Okay? Yan ang ating pag-aaralan bukas. Kaya gusto ko na pong tapusin itong verse hanggang 66. Ayan, yung pinupuri niya ang Diyos, mababasa natin yan sa 67 to 79. So patuloy tayo sa 65. Lapit na, no? 65, sabi dito, nagkaroon ng takot ang lahat na nakatira sa palibot nila at ang lahat ng mga bagay na ito ay pinag-usapan sa buong lupaing maburol ng Judea. So pansinin natin yung reaction nila. Nagkaroon po sila ng takot. At kung babasahin niyo po, di ba? Anong nangyari? Anong naramdaman nung nakita ni Zacarias ang anghel? Natakot siya. Anong nangyari nung nakita ni Maria? Natakot siya. At saka susunod na mga verses, may mababasa tayo na may nagpakita ang anghel, natakot sila. So ibig sabihin, at itong naman ngayon, yung nangyari, na supernatural na nangyari, natakot din sila. Ito po ang natural. Listen, ito po ang natural na reaksyon ng natural na tao sa isang supernatural na pangyayari. That's the common. That's the natural reaction. Okay? So, ibig sabihin, pinapakita dito na supernatural talaga ang nangyari, yung binasa natin kanina. And then, pinag-usapan sa buong lupaing maburol ng Judea. So, ibig sabihin po, ito ay nagbibigay sa atin ng ideya na sa kapanganakan pa lamang ni Juan, naging tanyag or popular or naging usap-usapan na po itong nangyari sa kanya. Okay? Well, tandaan nyo lang po yan kasi makakatulong yan sa mga next na mga chapters na babasahin natin. Basta sa kapanganakan pa lang ni Juan, marami nang nakaalam sa nangyari. Okay? Okay? And in verse 66, sabi dito, lahat ng mga nakarinig ay inilagay ang mga ito sa kanilang puso. So, ibig sabihin, inaalala talaga nila ito, no? Na sinasabi, magiging ano kaya ang batang ito? So, again, ito, another emphasis. Si Zacarias, si Elizabeth, si Maria, Group A, no? Alam nila kung ano mangyayari sa batang ngayon. And even, maririnig ng mga tao, masasagot po itong tanong nila. Diba, tanong sila, magiging ano kaya ang batang ito? Masasagot po itong tanong nila sa babasahin natin starting tomorrow from 67 to 79. Yun po ang sagot sa tanong na ito. Magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat ang kamay ng Panginoon ay sumasa kanya. Okay? So, although hindi nila alam kung ano mayari sa batang ito, pero they recognize that it is from God and it is the working of God. Okay? So, yun lang po hanggang verse 66. So, baka meron pa pong gustong magdagdag ng kanilang mga napag-aralan. Share nyo na po. No, sana nakita niyo po yung kagandahan na kapag alam mo ang salita at alam mo ang kalooban ng Diyos, no? Yung mga actions nila Maria, actions si Elizabeth, ni Zacarias, kung makikita niyo, nakaayon talaga sa kung ano ang sinabi ng Panginoon. And that's the Christian life. Yan po ang buhay Kristiyano. Ang iyong pananalita, ang iyong pag-iisip at ang iyong pamumuhay ay nakaayon sa kung ano ang sinasabi ng Panginoon ayon sa kanyang salita. That's the normal Christian living. The normal Christian life. So kapatid, kung ikaw namumuhay ka pa rin sa gawi ng mundo kasi alam mo anong binabasa mo, anong pinofokusan mo, salita ng mundo. Diba?
Kung anong kinakain mo, yun lumalabas talaga. Okay? So again, paalala to sa bawat isa. Pero alam ko at sigurado ako na ang mga anak ng Diyos, salita niya, ang tinitingnan. Hindi cellphone. Hindi cellphone. Na? Hindi TikTok, hindi FB, na? Or ibang bagay. Sa salita siya ng Panginoon. Laging nakaantabay. Yan ang anak ng Panginoon. So makinig po ang may pandinig. Tayo po'y manalangin. Let's pray. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong salita. Pinakita mo ang katotohanan ng iyong salita. Ang iyong kabutihan at iyong katapatan na lahat ng iyong salita ay nangyayari dahil ikaw ay Diyos. Ikaw lamang ang tapat. Lahat ng iyong sinasabi ay nangyayari. At tunay nga na ang iyong mga anak ay namumuhay na may pagsunod at naaayon sa iyong salita. At salamat dahil binigay mo sa amin itong Biblia na ito. Dumaan man ito ng maraming pagtatangka upang ito'y masunog, upang ito'y mawala. Pero dahil salita mo ito'y nananatili at mananatili. Gaya nga ng sabi mo sa salita, sa iyong salita, lahat ay magwawakas. Lahat ay masisira at lahat ay mawawala. Ngunit ang Espiritu at ang iyong salita ay mananatili magpakailanman. Naway, bigyan mo po at kahabagan mo po ang bawat isa sa amin na makita namin ng iyong salita ay mananatili habang buhay. Mananatili magpakailanman. Naway ito ang makita namin na napakaganda, napakadakila, at ang aming mga puso ay mahilig sa pag-aaral nito at pagsunod nito sa aming buhay. Salamat o Diyos dahil ang banal na Espiritu ang siyang magbibigay sa amin ng lakas upang magawa ang lahat ng ito para po sa iyong kaluwalhatian. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Thank you po sa lahat and ingat po kayo. God bless. Bye-bye. Thank you. Thank you. Happy birthday po, Lola Lita. Bukas birthday po ni Lola Lita. Okay, bye-bye.